ba? Ganon. Titignan natin, masama ba mga kapatid, na ang tao maging Diyos? Ha? Magbabasa ako ng isang talata sa Korinto. Nung ang Korinto'y magulo, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang gulo nila eh. Basahin natin ang unang Korinto. Sapagkat kayo'y mga salaman pa. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kayo'y mga salaman pa. Ha? Sabi niya, for ye are yet carnal. Karnal pa kayo, salaman pa kayo. Sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paningibugko at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Pagka pala kayo'y salaman pa, at sabi nung isa, ako'y kay Pablo, sabi nung isa, ako'y kay Apolos, sabi nung isa, ako'y kay Cephas, hindi baga kayo'y mga tao? Ano ibig sabihin? Ayaw pala ni San Pablo na yung mga taga-Korinto'y manatiling tao. Sapagkat samantalang kayo nasa laman pa, nagsasabi kayo na, yung isa kay Pablo, kampi-kampi, yung isa kay Apolos, yung isa kay... kayo, di ba kayo mga tao? Ayan. Therefore, may aspiration si San Pablo na mangyari sa mga taga-Korinto. Alam kasi ni San Pablo ang sikreto tungkol sa bagay na ito. Ayaw niyang manatili silang tao. Hindi ba kayo'y salaman pa? Samantalang may paninibugo sa inyo, hindi ba kayo mga tao? Sabi ni San Pablo sa kanila. O ngayon, bakit meron bang gustong mangyari si San Pablo sa kanila? Meron. Alam ni Pablo yon. Alam ko rin yun. Nasa Biblia yun eh. Pakinggan nyo, magbabasa ako ng sequences ng mga pangyayari sa Biblia. Mga kapatid. Kinausap ni San Juan ang mga Kristiyanong nangangalat ng una. Ang sabi niya dun sa unang Juan 3:9, ganito. Ang sino bang ipinakanan ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Palang tinatawag dito, ipinanganak ng Diyos eh. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Meron palang tinatawag sa Biblia na ipinanganak ng Diyos. Ang sabi sa 3:9, Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sa Bisaya, ang sabi, ang matag-usa nga gipanganak gikan sa Dios, dili magahimog pagpakasala. Kay ang binhi sa Dios magapabilin man diha kaniya, ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Tanyo? Meron pala sa Biblia tinatawag na mga ipinanganak ng Diyos. Mga kapatid, mga ipinanganak ng Diyos. Ang binhi na nanahan sa kanila, puntahan muna nga natin, ano ba yung binhi na nandoon sa mga ipinanganak ng Diyos? Ano yung binhi? Pakinggan nyo sa 8:11 ni Lucas. Ito ang talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ito yung binhi na nandun sa mga ipinanganak ng Diyos. Ito ang wika, ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Now, the parable is this. The seed is the word of God. What is the seed? The word of God. Ang ipinanganak ng Diyos, nasa Kanya ang binhi. Alin yung binhi? Yung salita ng Diyos. Tatanungin natin si Kristo, mga kapatid. Yung bang tao nagipanganak sa Diyos or born of God at kaya o nasa Kanya yung binhi, yung salita ng Diyos. Ano tawag ng Biblia dun sa tao
na pinanganak ng Diyos, nasa kanya yung binhi, yung salita. Pakinggan nyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yung mga dinatna ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Liwanag eh. Yung kinaroroonan ng binhi, pinanganak ng Diyos. Yung binhi, salita ng Diyos. Pag nandun yung binhi, Diyos ang tawag eh. Ang sabi ni, Jesus answered them, is it not written in your law, I said, ye are gods. Ye are gods. If he called them gods, unto whom the word of God came, the scripture cannot be broken. Amen? Pagka tinutulan mo ito, gago ka. Kahit sino ka pa, gago ka pag tinutulan mo ito. Ine-emphasize na nga ni Kristo eh. The scripture cannot be broken. And what is that scripture? He is citing the scripture in the book of Psalms. He called them gods. Who? Those that are with them. The word of God is with them. The seed. The seed is the word of God. Ang binhi ay ang salita. Ang kinaroroonan ng salita, tinatawag niyang Diyos. Gipanganak ng Diyos. Pinanganak ng Diyos. Nasa kanila ang binhi. Kahit sila'y tao, dahil nasa kanila na yung binhi, yung salita, tinatawag sila ng Diyos. Ang tawag sila ng Diyos, sa kanila ng Diyos ay Diyos. Babasahin natin yung pinagkunan ng ating Panginoong Hesus nung kanyang sinabi sa Awit 82:1-6. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Ayon, ang Diyos, ang wika ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Kaya nga may tinatawag na kapisanan ng Diyos eh. Anong sabi doon? Sa English, kapatid, God is standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among gods. Alam mo, ang iglesia ni Manalo, hindi na nila ito binibigyan ng pansin eh. Nasa Biblia yan eh. May kapisanan ng Diyos. Siyempre, mga Diyos yun eh. Kaya ang tawag, kapisanan ng Diyos eh. Ang sabi sa Cebuano, ano nakalagay? Ang Diyos nagatindog sa katilingban sa Diyos. Sa taliwala sa mga Diyos, nagahukom siya. Ayun. Tanyo? Sa Kastila, anong pagkakasabi? Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, husga. Kita nyo? Kaliwanag nun eh. Mayroong kapisanan ng Diyos, mga kapatid. Tinatawag sa Bibliang kapisanan ng Diyos. Humahatol ang Diyos sa gitna ng mga Diyos. Sino ba yung mga Diyos na yon? Na nandoon, nakatayo ron sa gitna ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino yung mga Diyos na yon? Pakinggan nyo sa 6. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Ayon. Yung pala yung mga anak ng Diyos, yung gipanganak niya. May binhi, may salita. Ang tawag ng Diyos sa kanila, aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High. Sa Kastila, yo dije, vosotros sois dioses, hijo todos vosotros del Altísimo. Ang liwanag sa Biblia eh. Mga Diyos kayo.
kayo'y mga anak ng kataas-taasan. Pagka pala anak ka ng Diyos, ang tawag sa'yo, Diyos eh. Siyempre, anak ng kalabaw, ano ba yun? Anak ng kambing. Anak ng baboy, anong tawag? Alangan naman yung baboy, mga anak ng kambing. Hindi pwede yon. Ang anak ng baboy, baboy. Ang anak ng kambing, kambing. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Ang anak ng Diyos, di ba simple, no, mga kapatid? Simpleng katotohanan yun. Ang anak ng Diyos, Diyos. Nakasulat sa Biblia. Si Kristo ba? Ano ba si Kristo? Anak ba ng Diyos o hindi? O ano si Kristo? Ayan, very good. Diyos naman talaga yan eh. Kung yun nga dinatna ng salita ng Diyos, tinatawag na Diyos eh. Yung pa ba namang mismong salita ng Diyos na si Kristo ang hindi tawagin Diyos? Yung kinalalagyan lang ng salita, tinatawag na Diyos eh. Yung pa mismong salita ng Diyos. Kaya ang salita ay Diyos. The Word is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, not anything made that was made. Kita nyo? Kaya maliwanag sa Biblia, mga kapatid, pwede namang tawaging ang tao'y Diyos eh. Di ba? Pwede namang ang tao maging Diyos. Magkaroon ka ng salita ng Diyos sa puso mo, tinatawag ka ng Diyos na Diyos. Tinatawag niyang Diyos ang dinatna ng salita ng Diyos. Siya may tawag nun eh, hindi naman tayo eh. Kung birahan ng mga iglesia ni Manalo, ako raw nagpapakilalang Diyos. Kung meron akong salita ng Diyos sa puso, di ba pwede akong tawagin Diyos noon, mga kapatid, di ba? Kayo, may salita kayo ng Diyos sa puso, ano tawag sa inyo ng Diyos? Aking sinabing kayo'y mga Diyos. Kaya nagkaroon tuloy, nung dumami, nagkaroon ng kapisanan ng... kita mo na, may kapisanan nga ng Diyos eh. Kapisanan ng Diyos, kapisanan ng mga anak ng Diyos eh. Ang liwa-liwanag sa Biblia Matututulan ba ng kahit na sino na yung ng kinaroroonan ng salita ng Diyos, tinatawag na Diyos? At yung mga anak ng Diyos, tinatawag na Diyos? Matututulan ba yon? Nasa Biblia yun eh. Ang tututul doon, gago. Ang may sabi nun, ang Diyos eh. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Yung palang mga anak ng Diyos, na kataas-taasan, ang sabi ng Diyos, siya'y Diyos, o sila'y Diyos. Di ba? Dioses, ang sabi sa Kastila, maraming Diyos. Vosotros sois dioses, hijos todos vosotros del Altísimo. Tanyo, kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Kaya Diyos ang tawag ng Diyos. Ngayon, ang ating tanong ganito, masama ba, mga kapatid, ang tao maging Diyos? Masama ba yun? Kasi, para bang sa kanila namumroblema sila, pagka eka si Kristo'y Diyos, amay Diyos, andain na ikan Diyos. Namumroblema sila Pag dumami buhangin, problema nila yung pagdami ng buhangin